oras na ito sa ating pananambahan at ihanda na natin ang ating mga puso at isipan sa pagsamba sa Panginoon sa pamamagitan ng pag-awit. Amen? Amen. And God is good all the time. And all the time, God is good. Tayo po'y tumayo at awitin natin ang God is good all the time. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Ulitin po natin ulit. God is good. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. If you're walking through the valley and there are shadows all around, do not fear. He will guide you. He will keep you safe and sound. He has promised to never leave you nor forsake you. And His word is true. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. We were sinners. We were sinners, so unworthy. Still for us He chose to die. He filled us with His Holy Spirit. Now we can stand and testify that His love is everlasting and His mercies, they will never end. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. If you walk through the valley, if you're walking through the valley and there are shadows all around, do not fear. He will guide you. He will keep you safe and sound. He has promised to never leave you nor forsake you. And His word is true. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. We were sinners. We were sinners, so unworthy. Still for us He chose to die. He filled us with His Holy Spirit. Now we can stand and testify that His love is everlasting and His mercies, they will never end. God is good
the time He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all Let's the sing, time. though I may not understand all the plans. Though I may not understand all the plans you have for me, my life is in your hands, and through the eyes of faith I can clearly see. God is good. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good. God is good. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the Let's time. sing again. God is good. God is good all the Amen. time. Yes, hallelujah. Put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Amen. God is good all the time. And all the time, God is good. Amen. Hallelujah. Tayo po'y sadyang manalangin. Dakilang Diyos, sadyang napakabuti mo, Panginoon, sa aming mga buhay, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa bagong araw, bagong buhay, bagong pagkakataon, O Diyos, na siyang ipinagkaloob niyo na naman sa amin. O Diyos, Ikaw po ang aming pinasasalamatan. Ikaw po ang aming itinataas, Panginoon, sa buhay na ito, O Diyos. Pagpalain mo ang bawat isa, Panginoon, ang iyong mga salita na siyang aming mapapakinggan, O Diyos. Sa aming mga puso, O Lord God, ay manatili ang iyong mga salita at aming ipasabuhay, O Diyos. Pagpalain mo, Panginoon, ang mga viewers na nasa online, Panginoon, na sa iyong mga salita, O Diyos, na siyang nag-uugnay sa amin. Upang sa ganun, O Diyos, kami po'y sama-samang maglingkod sa iyo. Hallelujah sa araw na ito, O Diyos. Salamat, Panginoon. Pagpalain mo, Panginoon, ang aming mga kapatiran andito, O Diyos. Kailangan namin, Panginoon, ang iyong pagkilos, ang iyong pagsama, Panginoon, sa aming mga buhay, O Diyos. Upang sa ganun, Panginoon, kami po'y makapaglingkod ng buong buo, makapaglingkod ng kalugod-lugod sa iyo, O Diyos. Hallelujah. Ikaw po ang aming pinasasalamatan, O Diyos. Hindi namin mabilang, Panginoon, ang iyong kabutihan sa buhay na ito, O Diyos. Yes. Kaya nga naman, Panginoon, ang aming mga aawitin, O Diyos, na iyong mga awit na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Puspusan mo ito, Panginoon, na siyang magsilbing kalakasan namin sa paglilingkod sa iyo, O Diyos. Hallelujah. Ikaw po ang aming itinataas sa umagang ito, wala ng iba. Buksan mo ang aming mga pangunawa, ang aming mga puso't isipan, O Diyos. Hallelujah, na ang aming paglilingkod, O Diyos, ay puspusan, O God, at saka pagpupursigi, Panginoon, sa aming mga buhay. Dahil kung wala ito, O Diyos, hindi po kami makapupunta dito sa church, Panginoon. Kaya nga naman, O Diyos, lahat ng aming ginagawa sa kaliit-liitang bagay, Panginoon, ay ikaw ay nalulugod sa buhay ng aming mga kapatid, O Diyos. Salamat, Panginoon, at ikaw po ang aming itinataas, pinapupurihan, Panginoon, sa umagang ito, wala ng iba, kundi sa pangalan lamang ni Jesus. Amen. Ang banal na kasulatan ay nasa Mateo 24:35. Ang langit at ang lupa ay maglalaho, ngunit ang mga salita ko ay mananatili magpakailanman. And is also sa Mateo 24:44. Kaya maging handa rin kayo dahil ako na anak ng tao ay darating sa oras na hindi ninyo inaasahan. Salamat sa salita ng Diyos. Napakabuti ng ating Panginoon sa bawat
oras ng ating buhay. Nandyan siya na nakikinig lagi sa atin. Kaya karapat-dapat na purihin kayo, Panginoon, sa pamamagitan ng awit. Kay buti-buti mo, Panginoon. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Amen. Yes, Lord. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Awitin po natin ulit, kay buti-buti mo. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat. Hallelujah. Handa nating awitin ang sukdulang biyaya. Habang hindi karapat-dapat, pag-ukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karuhan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di nabahiran ang kabanalan at kawalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya. O Diyos, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya. awitin po natin ulit, habang hindi karapat-dapat. Habang hindi karapat-dapat, pag-ukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Hallelujah. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karuhan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di nabahiran ang kabanalan at kawalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya. O Diyos, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa
biyaya. Awitin natin, niyakap mo ako. Yakap mo ako sa aking karangan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karangan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Oh Diyos! O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di nabahiran ang kabanyalan at kawalhatian. Salamat sa sugdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sugdulang biyaya. Ulitin po natin, O Diyos. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di nabahiran ang kabanalan at kawalhatian. Salamat sa sugdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sugdulang biyaya mo. Ating pasalamatan ng Panginoon sa kanyang sukdulang biyaya. Siya nga, O Diyos. Salamat, Panginoon. Salamat. Salamat sa inyong sukdulang biyaya. Sa inyo pong pagpapakasakit para sa amin, Panginoon. Tulungan po ninyo kami na huwag baliwalain, O Lord, ang inyong pinagkaloob sa amin. At sa amin po, sa inyo pong pagbabalik, O Lord, sana po maihanda namin lagi ang inyong pagbabalik sa amin. At sa bawat oras, O Lord, na aming ginagawa ay tama, ay ang ginagawa po namin lahat ng ito, kagaya po ng sinabi ninyo na do everything according to my will through your sa lahat ng bawat puso, sa bawat paggawa. Kayo ang aming maging inspirasyon, O Lord. Dahil po sa inyong kabutihan, O Lord, nandiyan po kayo, O Lord, na hindi nakakalimot sa amin. At sa mga tao po na nasa online na wala pong means para makapag-drive dito, O Lord, or nasa ibang dulo ng daigdig, O Lord, sana ma-bless po sila sa pamamagitan ng awitin at sa pamamagitan po ng mensahe na pagkakaloob po ng aming pastor. Maraming salamat, O Lord, sa kalakasan na ipinagkakaloob ninyo sa amin. Nang dahil po sa inyo pong pangako, lumalakas po kami sa bawat oras po ng aming mga problema. Sa lahat po ng hindi po namin maintindihan kung ano po ang nangyayari sa mundo, sa aming buhay. Pero ang alam po lang namin, nandiyan kayo na muling magbabalik. At sana, O Lord, nandiyan po kami na lagi pong naniniwala at nagtitiwala sa inyo kahit na ano pong bigat na darating sa aming buhay. Maraming salamat, Lord. Maraming salamat sa inyong kabutihan. Amen. Atin pong sambitin ang Faith of Declaration. Ang
banal na kasulatan ay walang pagkakamali. Sa makatuwid, ako ay mananampalataya sa Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Ang kanyang salita ay nagpapahayag ng pag-asa at buhay. Ako ay mananatili sa kanyang salita at ako ay naniniwala sa kanyang makapangyarihang mga gawa sa pamamagitan ni Hesukristo na ating Panginoon at tagapagligtas. Sa kanya ako ay kumpleto. Ang aking pananampalataya ay gumagawa. Ako ay malakas, hindi mahina. Ako ay mananagumpay, hindi biktima. Ako ay panalo, hindi talunan. Ako ay manlulupig. Ang mga pagsubok mangunguna sa aking tagumpay. Sa makatuwid, ako ay mabubuhay sa salita ng Diyos, magpapahinga sa kanyang pag-ibig at tatapisan ako sa kanyang kaawaan. Dahil dito, aking itatalaga sa Panginoon ang paglilingkod bilang banal na pagsamba, ang buhay na ipinamumuhay ko ngayon. Sa Diyos ang papuri. Amen. Sari po, paalala po sa ating lahat, meron po tayong upcoming church anniversary sa August 18. One service lang po tayo, mag-umpisa po tayo ng 10 o'clock in the morning. So invite friends po, yung mga kakilala po natin, amen, hallelujah. Yun po yung natin, paalala sa ating lahat. Amen, at meron po tayong potluck dito sa church. Amen. So, anything we can bring, just bring it in the church po. Amen. Mahalaga po yung ating mga sarili. Hallelujah. Magandang umaga ho sa inyong lahat. Salamat sa inyong pagdalo at magandang umaga sa ating mga kapatiran at sa website na kasama nating nananambahan. Wine-welcome namin yung mga nagbakasyon at yung mga nakabakasyon naman pa ay sana kayo ay magsaya at magpahinga. At para pagdating ninyo rito sa ating fellowship ay mapagpala kami ng inyong presensya na masaya. Amen. So, salamat sa Panginoon sa magandang araw na ito at salamat sa Panginoon dahil naririto tayo na binigyan niya tayo ng pagkakataon na makadalo ng pananambahan. Alam nyo, bawat paggising natin sa umaga ay himala. Yung iba hindi na nagigising, hindi alam kung bakit. At patotoo ng Panginoon sa kanyang kabutihan sa atin at sa kanyang plano sa buhay natin ay dinadagdagan niya ang ating hininga sa araw-araw. Salamat sa Panginoon. Pag ako ay natulog sa gabi, sabi ko, Lord, kung meron pa akong gagawin sa iyo, gisingin mo ako bukas. And sleep. Natutulog na ako. Salamat sa Panginoon. Ating purihin ang Panginoon at palakpakan natin ang presensya ng Diyos sa atin. Alam niyo, pag tayo nagkakapulong-pulong na tayong nagmamahal sa Panginoon, ang Espiritu ng Diyos ay nasa kalagitnaan natin. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang pamagat ng ating pagbubulay-bulayan ng salita ng Diyos ngayong umaga ay pinamagatang paghahanda at maging laging handa sa lahat ng panahon. Progressive to. Paghahanda at maging laging handa sa lahat ng panahon. Ang ating pong tatalakayin ay nasalita ng Diyos ay sa Mateo, Kabanatang 24, talatang 35, at sa Mateo, Kabanatang 24, talatang 44. Atin pong basahin at babasahin ko ho ang una sapagkat gusto ko ho na nakatatag ang ating mensahe ngayong umaga sa salita ni Jesus, hindi galing sa akin kundi ito ay ipinalalangin ng inyong lingkod upang dalin sa inyong lahat. Sa Mateo, Kabanatang 24,
talatang 35, ang sabi ni Jesus, lilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang aking mga sinasabi ay tiyak na mananatili. Ito po ay mabuting balita. Ito po ang umpisa ng kasulatan, ang salita ni Jesus, upang malaman ninyo na ang mensahe natin ay hindi galing sa tao, kundi galing sa Diyos. Kaya pag binasa ho natin ang salita ng Diyos, ang banal na kasulatan, ang lahat ng yan ay kinasyahan ng Diyos para ating basahin, inaprubaran ng Diyos, hiningahan ng Diyos, may buhay yan para sa atin upang kung babasahin natin ay maging kabilang ng buhay natin kung atin pong isa sa puso at tatanggapin ito. Ang sabi ni Jesus, kaya't lagi kayong maghanda sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Ang anak ng tao na pinatutungkulan dito ay si Jesus na nagkatawang tao, siya ay babalik na muli. Kaya tayo ay maghanda. Amen. May tatlong katotohanan na mahalaga sa salita ng Diyos na akin hong ibabahagi sa inyo. Una ay paghahanda sa pagharap mo ng iyong kamatayan. Lahat tayo rito ay haharap sa kamatayan. Ano bang klaseng kamatayan meron tayo? Kapag tayo ay namatay, ang isip ng mga taong iba ay wala ng buhay, hindi ho. Ang kamatayan na yan ay may itutuloy sa isang umpisa ng buhay na walang hanggan. Ikalawa ay kalakip ng paghahanda ng bagong buhay ay mamumuhay sa kabanalan dito ngayon at sa hinaharap sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita ng Diyos na siyang gagabay sa ating pamumuhay. Kaya nga, pagsikapan natin at sipagan natin ang pagdalo ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang ating hong simbahan ay maraming programa sa pag-aaral upang maitama natin ang ating buhay sa harap ng Panginoon. Hindi ko kayang itama ng inyong pastor, ng inyong teacher, ang mga nagtuturo at ang inyong mga kapatiran. Kayo lang ho at ang Diyos ang makakapagtama ng inyong buhay sa pamamagitan ng kanyang salita. Pangatlo ho ay paghahanda sa muling pagdating ni Kristo Jesus. Ang pagdating ng katapusan ay malapit na, kung kaya't paghandaan natin ang pagdating ng Panginoon upang sakdal tayo na humarap sa kanyang pagdating. Amen. At ano ho ang chapter 24 ay ang background ho nito ng ating text ay si Jesus ay kausap niya ang kanyang mga disipulo directly, face to face. Kinakausap niya ang kanyang mga disipulo ng mukhaan. At sinabihan sila ng kung ano ang mga palatandaan ng katapusan ng sanglibutan. Binigyan din nila sila ng babala sa pagbabago ng mundo o sa pagbabago ng mga bagay na ibinubuhay ng mga tao sa mundo at pagbabago ng panahon. Kailan lang ay nakita natin na ang buwan tinakpan ng araw, di ba? Nagkaroon ng eclipse. Yun ay mga sinyales, isa sa mga sinyales ng pagbabago ng mundo na ating tinitirahan. At pagdami ng mga bulaang propeta na akala natin ay tama ang kanilang sinasabi, ngunit ito ay hindi nakasalig sa buong katuruan ng Ebanghelyo. Pumupulot lang sila ng pulot dito, pulot doon, konti dito, konti doon. Tayong mananampalataya sa Panginoon ay binabasa natin ng buo ang salita ng Diyos at sa pamamagitan ho ng katuruan ng mga nag-aral at
binabalot ng Espiritu Santo ang kanilang mga buhay, ay sila ang magpapaliwanag sa atin sapagkat ginagamit ng tao na magturo ang salita ng Diyos sa pamamagitan din naman ng Espiritu Santo sa kanilang buhay. Mga buloang mga propeta at gumagawa pa ng mga himala. Alam niyo ba na si Diablo ay manggagaya? Nung si Moses ay ginawa niya na ang kanyang baston ay maging ahas, aba ang mga propeta, ang mga astrologers, ang mga tauhan din naman ni Faraon, gumawa rin sila ng mga sa kanilang stick ay ahas. Nanggagaya. Kaya tayo magkaroon tayo ng discernment, ng pag-iisip na nakakakita ng tama at mali. Yung mararamdaman mo na ito ba ay tama. Sabi ng gut mo, sabi ng puso mo, sabi ng isip mo, sabi ng pakiramdam mo, hindi yata tama ito. Kaya nga, tayo ay mag-ingat, binalaan din niya sila ng relihiyosong pagkukunwari na lumilinlang ng maraming tao na kahit yung mga tagasunod ni Kristo Jesus ay napapasang-ayon nila. Halimbawa ho ay maraming sa Pauline Epistle, may mga mababasa tayo na sa pagkain nagkakagalit sila dahil yung hindi kumakain ng may dugo ay mas banal kaysa sa hindi kumakain ng dugo, at yung mga sumusunod ng mga batas sa unang panahon. Alam mo niyo, napakaraming batas sa unang panahon, 1,000. Pati yung pagtatalik ng mag-asawa, kung may regla ang babae, ay may batas din. Pagkain, kung ano-ano, sa paglilinis ng kanilang sarili. At ito po ay lahat ng batas na yon na napakarami, 1,000 ang mga batas. Kung isa-isahin ninyo lahat, napakarami. Hindi kayang gawin ng tao. Kaya nga, dahil sa pag-ibig ng Diyos, ginawa niya para sa atin. Ipinadala niya yung sakdal na siyang gumawa ng lahat. Ipinadala niya para sa atin, na siya na ang gagawa para sa atin para hindi na tayo mahirapan. Si Jesucristo, dinala niya ang lahat ng ating kasalanan at ang lahat ng batas na hindi natin kayang gawin, na idinadagdag pang pampabigat sa atin sa pagsunod natin sa Panginoon, at ginawa niya lahat para sa atin. Kaya nga huwag na nating dadagdagan. Huwag na tayong, pagmahal na araw, huwag na tayong magpapalo sa ating mga sarili. Parang insulto yan sa Panginoon. Ginawa niya na, inuulit niyo pa. Diba? Parang hindi ka naniniwala na ang ginawa ng Diyos ay totoo at sakdal para sa iyo. Kaya huwag nating iinsultin ng Panginoon. Kundi tayo ay manampalataya sa Panginoon, huwag tayong maniniwala sa mga magpapagkunwaring mga relihiyoso. Marami ho kayong alam dyan, marami tayong nakikita dyan. Hindi ko na babanggitin ang marami pa. Dahil bukas ho tayo matatapos pag iyon ho ay binanggit ko lahat. Kaya nga, sila ay binalaan. At marami pang sinabi ang Panginoon tungkol sa kanyang paghihirap, tungkol sa mga bagay na dapat makita natin na sinyales ng kanyang pagdating, ng katapusan ng sanglibutan. Kaya kung ako sa inyo, pag uwi ninyo, ay i-check nyo ang chapter 24 na si Jesus mismo ay nangungusap sa kanyang mga disipulos. Mainam ho na nagbabasa tayo na nanggagaling, namumutawi sa bibig ng Diyos. Amen. May introduction na ho kayo, kaya mas marami pa kayong malalaman kapag kayo ay nagbasa. Amen. Ito ay icing on the cake lang ito. Kaya nais ko na at aking dalangin na kayo ay maging masipag na magbasa ng salita ng Diyos. Mga reliyosong mapagkunwari, mga reliyosong sumasamba ng mga Diyos-Diyusan, nakikita ko kung babasahin natin ang Bible, alam natin kung anong katotohanan at anong hindi.
na lumilinlang ng maraming tao na kahit ang mga tagusunod ni Kristo ay napapasang-ayon nila. Sila ay binalaan at tayo rin naman ngayon ay binabalaan ng ating Panginoong Yesus na huwag nating gawing sentro ng ating atensyon ang mga iyon sapagkat ito ay darating at mangyayari sa mga huling araw sa ayaw at gusto natin. Ang sentro nawa ng ating pananampalataya, ng ating pagtingin ay yung relasyon natin sa Panginoon. Amen. Sa halip, saliksikin natin ang salita ng Diyos. Ang plano at layunin niya sa buhay natin. Meron ho bang amen dyan? O sweet music ito, nakakatulog. Amen. Huwag naman sana. Ang plano at layunin niya sa buhay nating mananampalataya sapagkat hindi natin alam ang araw at oras ng pagdating ni Jesus. Ang sabi niya ay darating siya na parang isang magnanakaw. Walang nakakaalam kundi lamang ang Ama. Kaya magbantay tayo sa ating sarili. Huwag mo natin bantayan ng iba, may sarili silang buhay. Ang importante, bantayan natin ang ating sarili. Alam niyo, nakakasipahayo sa aming mga pastor. Nasisipahayo ako. Confession. Kapag ang inyong tinitingnan ay buhay ng kapamananampalataya ninyo at ipinaparis yung inyong sarili, at kung meron kayong hindi magustuhan, ay parang ayaw nyo na rin. Alam nyo, hindi naman kayo naligtas para sa Kanya, kayo naligtas para sa iyo. Amen. Hindi tayo mananagot sa Kanya pagdating ng Panginoon. Mananagot ka sa sarili mo, mananagot ka sa iyong inugali na hindi mo ipinamuhay ang pag-ibig, pagpapatawad, at di pagtingin sa iyong mga kapatiran ng pantay-pantay. Ang bantayan ho natin ang sarili natin sapagkat pag pumatok ang Panginoon sa atin ay hindi natin dala-dala yung mga kapatiran natin. Salvation is personal. Amen? Isa-isa tayong haharap sa Panginoon. Kaya ho, kailangan tayo pumupunta rito upang sundin ang salita ng Diyos, upang makinig ng salita niya, at upang maipamuhay natin. Hindi tayo makikinig ng Diyos para sabihin natin sa kapatiran natin, isang katabi natin o kapitbahay natin na ipamuhay mo ito. Hindi iyon. Kundi tayo ang pinagsasabihan ng Panginoon at kung merong isang babantayan ninyo, ay yung sarili nyo, ang binabantayan ko yung ako. Sapagkat pagdating ng Panginoon, ako lang ang mananagot. Si ako. Amen. Ayon sa banal na kasulatan, ang paghahanda ay napakahalaga sapagkat inilalagay niya ang mga mananampalataya sa daan na mahubog ang kanilang isip at puso para tumanggap ng kaalaman at pagpapala at maraming pagpapala. Amen. Ito ang banal na kasulatan ay paghahanda. Napakahalaga sapagkat inilalagay niya tayo, ang Diyos, salita ng Diyos, kung bagawa, He framed us in the right framework. Inilalagay niya tayo at tayo ay hinuhubog, inilalagay niya tayo sa lugar na tayo ay mahubog sa pag-iisip at puso para tumanggap ng kaalaman at maraming pagpapala. Sino sa inyo ang gustong makatanggap ng maraming pagpapala? Ako gusto ko yan. Kaya ginagawa ko yung aking dapat gawin para sa Panginoon. Dahil sino bang ayaw ng pagpapala? Lahat tayo, di ba, nananalangin tayo ng pagpapala. Ito ay nakakatulong upang magkaroon tayo o kayo ng lakas sa pananampalataya at para tayong manatili. Amen. Kailangan ng pananatili. Na kahit sa harap ng maraming paghihirap at pagsubok, sino ba sa inyo ang walang pagsubok? O hindi nakaranas ng pagsubok? Lahat tayo dumadaan ng paghihirap at pagsubok, kanya-kanya nga lang estilo.
dahil iba-iba naman ang ating kinalakihan, iba-iba ang ating pagkatao, kaya ang ating mga pagsubok ay iba-iba. At iba-iba rin ang antas ng ating kalalagayan sa Diyos. Kaya tingnan natin, ano bang antas ko sa Panginoon? Kaya huwag natin ipapareho yung ating mga pagsubok sa iba at maaaring yung pagsubok natin ay mas magaan, mas mabigat sa kanila. Mamaya, pinareho natin, ay, naawa tuloy siya sa sarili niya. Bakit si ganun, ganyan Lord? Bakit ako, ganito? Kaya tuloy naawa siya. Kaya, let's pray for one another. Ipanalangin natin ang ating mga kapatiran at ipanalangin natin na sana naman ay maging tapat tayo na tulungan sila sa kanilang dinadala at huwag natin ikukumpara sa iba sapagkat hindi minsan nakakabuti. Amen? At inilalagay din tayo ng Panginoon sa daan, lugar ng disiplina. Ang sabi ng Panginoon ay dinidisiplina niya ang mahal niyang anak. Pag hindi ko anak ng kapitbahay ko, who cares? Kahit anong gawin niya, di ba? Who cares? Di ba? Ikaw na maging nanay, ako na maging anak. Hindi pwede yan. Kasi kita. Di ba? At tayo ay maging masunurin sa pagtatalaga natin sa Panginoon. Importante sa lahat ay yung paghahanda ng mga mananampalataya sa pagbabalik ni Jesucristo na ang mga buhay nila ay ayon sa Diyos na inaasahan na makita sa kanila. Ano bang inaasahan? What does God expect of you? Ano bang inaasahan ng Panginoon sa iyo? Kaya yun ang lagi kong tanong sa aking sarili araw-araw, Lord, what do you expect from me today or tomorrow? Ang salitang paghahanda ay salitang pangkaraniwan sa ating pang-araw-araw na buhay na di man sabihin ay ginagawa natin ng automatic sa programa ng ating buhay. Ito ang salitang pinamumuhay natin kahit hindi na sinasalita o hindi na natin binabanggit. Katulad ng naghahanda tayo para sa kinabukasan ng mga anak natin. Ito ba ay sinasabi pa rin natin yung salita na yun o ginagawa na lang natin? Hindi na natin paulit-ulit na sinasabi yun at Tessie, maganda ka. Kundi, kusa mo na, ipinamumuhay mo na. Nabigyan ng kinabukasan ang iyong mga anak, kaya ka nagtatrabaho. Pipilitin mo na sila na magbihis sa umaga, inahanda mo na ang kanilang pagkain at kanilang damit. Automatic yun sa atin. Right? Ipinamumuhay natin. Nandyan na sa ating system. At tayo ay nag-aaral at nagpapatuloy sa pag-aaral upang maghanda tayo ng better earning job, na tayo magkaroon ng mas mabuting trabaho at mas malaki ang sweldo upang tayo ay maging financial free. Di ba? Itong paghahanda na ito ay automatic yan eh. Hindi mo na pinipilit ang sarili mo. Kundi, it's just normally coming into you and you're doing it. Tayo ay nagtatrabaho ng hanggang sa kaya natin upang mapaghandaan natin ang ating kinabukasan ng ating mga minamahal. Yung iba nga subsub na sa trabaho para sa kinabukasan ng kanilang mga anak. Ito ay paghahanda, pero normal na yan, di ba? Tayo ay isipin nyo, sasabihin nyo ba sa sarili nyo sa umaga, maganda ka na ng umagahan, tanghalian, hapunan? No, paggising mo, anong ginagawa mo? Naghahanda ka na ng agahan ng almusal. Kung hindi kayo uwi, tanghalian na, linalagay mo na kung kayo hindi na makapagluto ng tanghali. Lahat ng ginagawa natin. Tayo ay sa ating personal na hygiene ng
ng ating sarili. Hindi na sinasabi sa iyo na automatic yan. Pagka maliligo ka na, automatic nagbibihis ka. Kung ikaw ay lalabas at makikisalamuha sa ibang tao. Tayo ay naghahanda sa bakasyon. Pinaghahanda natin yan, di ba? Ng camping, ng pagtutur. Lalo na may mga bata, halos inahanda na nila, halos dala na nila yung kanyang laman ng kwarto nila at kusina. Di ba kung may maliit kang bata, pati parang ang dami-dami mong dala, pero ginagawa natin yon kasi ingrained na sa atin yon. Para sa atin, hindi mahirap yon. Eto pa, hindi ba tayo naghahanda ng mga laging party? Right? Pagka may Christmas, automatic yun, naghahanda tayo. Hindi na pinag-iisipan yun eh. Kasi yung salitang Christmas ay talagang nasa kultura mo, nasa dugo mo na, kung baga. Sa kasabihan, nasa dugo mo na yan eh. Birthday, nasa dugo mo na yan. Wedding anniversary, ano na yan? Automatic na yan. At ito ay natutuhan natin sa ating mga ninuno na ginagawa sa atin, kaya ginagawa rin natin. Di ba? It did not come out of the blue, kundi ito ang naging kultura natin. Kaya kung Valentine's, Thanksgiving, pasasalamat, Pasko, kaarawan, wedding anniversary, at marami pa ho tayong pinaghahandaan. Pag may dumating na espesyal na tao sa bahay natin, pinaghahandaan natin. Hindi tayo nahihirapan. Ginagawa natin ng automatic. Kaya nga, dahil dito, sinabi ko ito sapagkat nais ng Diyos ng kanyang salita ay maging automatic, maging ingrained on nasa dugo natin, na kasama natin, na maging kasama ng ating pagkatao mula nung tanggapin natin si Kristo, para tayo hindi mahirapang maghanda para sa Panginoon, maghanda sa ating pagkamatay, maghanda sa ating kinabukasan sa Panginoon. Ang paghahanda ho ay baliwala na sa tao. Pero, alam nyo bang milyon-milyon na mga tao ang hindi nag-iisip nito? Ang milyon-milyon mga tao na nakafocus sila sa ngayon, sa gagawin nila ngayon, sa kinabukasan nila ngayon. Ngunit, yung end of life nila, yung pagkamatay nila, yung iba hindi nga nag-iisip na, sabi nga ng iba, walang impyerno, walang langit, kung mamatay ka, edi bumalik ka sa alabo. Ganun lang sila. Hindi pinagtatapunan o hindi naglalagay ng panahon upang ito ay isipin at isaalang-alang at isama sa kanilang agenda ng paghahanda. Ang focus nila ay yung physical body, yung kanilang kailangan lang na physical. Nakakalimutan nila ang kanilang espiritu at ang kanilang kaluluwa na minsan ay aalis, ngunit hindi ito ang katapusan. Akala nila ito katapusan. Ang katotohanan ng buhay, ang death is short and actual. Ang kamatayan, ang buhay ay maikli at ang kamatayan ay totoo at actual. Kaya kailangan tayo ay maghanda. We have to prepare to face death. Ito ay hindi lamang bagay na bagay na ating hindi masyadong isinala-alang-alang. It requires our utmost attention and preparation. Ito yung talagang dapat paghandaan natin. Dahil yung buhay na ginagawa nating pinaghahandaan, lumilipas, may iwan nyo lahat yan, pero itong susunod na buhay ay pang walang hanggan. Amen? That is the beginning of eternal life. Ngayon, anong eternal life mo? Ang dalawa, ang kamatayan. Klase ng kamatayan, death without Christ is the beginning of the second death. Meron tayong
pagkamatay sa katawan, at kung wala si Kristo ay mamamatay ulit tayo ng pangalawang kamatayan. At ang pangalawang kamatayan natin ay buhay na tormented sa lake of fire, sa impyerno. Sa pahayag 21, kabanatang 21, talatang 8. Subalit para naman sa mga duwag, alam mo, yung iba, ayaw maging Kristiyano kasi baka iwanan sila ng kanilang mga kaibigan. Mga duwag yan. Yung iba, pupunta sa church pag walang nakakakita. Duwag yan. Maraming duwag na Kristiyano. Kaya wag sana tayong mga duwag. Mga duwag, mga taksil, mga gumagawa ng mga kasuklam-suklam na bagay, mga mamamatay tao, mga nakikiapid, mga nangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling ang magiging bahagi nila sa lawa ng pagliliyab na apoy at asupre. Ito ang pangalawang kamatayan. Gusto niyo ba magkaroon ng pangalawang kamatayan? Siyempre, ayaw ko Di ba? Salamat na lang sa Panginoon na sinabi ng Panginoon kung saan ang pangalawang kamatayan. Pangalawang klase ng pagkamatay dito sa mundo ay death with Christ is not the end of life, but the beginning of a second life eternal. Amen. Tayo magpapasimula. Kapag itong katawan na to ay namatay, ito ay pasimula ng buhay na masaya, na pagpala, na kasama ng presensya ng Diyos, magpakailanman. Hindi na tayo magbibilang ng birthdays. Amen. Wala nang bilangan ng birthday doon. Hallelujah. Ang sabi sa pahayag kabanatang 21, 1-7, at ito ho yung magiging batayan natin. Pagkatapos nito, nakita ko ang bagong langit at ang bagong lupa. Naghalo na ang dating langit at lupa, pati na rin ang dagat, at nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, na bumababa mula sa langit galing sa Diyos. Ang lungsod na ito ay tulad ng isang babaeng ikakasal, handang-handa na at gayak na gayak sa pagsalubong sa lalaking mapapangasawa niya. Narinig ko ang isang malakas na sigaw mula sa trono, "Ngayon, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Mananahan na siyang kasama nila, silang magiging mga mamamayan niya, at siya'y makakapiling na nila at papahirin at papahirin niya ang mga luha sa kanilang mga mata. Wala nang kamatayan, kalungkutan, iyakan o sakit." Hallelujah! Hindi na magkakasakit. Hindi na ako iiyak sa sakit. Sa neuropathy, tapos na yan, wala na yan. May mga diabetes, wala na yan, sapagkat lumipas na ang dating kalagayan, ang kalagayan natin sa Panginoon. At sinabi ng nakaupo sa trono, "Binabago ko na ngayon ang lahat ng bagay." At sinabi niya sa akin, "Isulat mo ang sinasabi ko dahil totoo ito at maasahan." Ang teksto natin ay ang salita ng Diyos ay hindi magbabago, heaven and earth. Ang langit at lupa ay mapapawi, ngunit ang salita ng Diyos ay hindi mapapawi kailanman. Amen. Sabi niya, "Isulat mo ang sinabi ko dahil totoo ito at maasahan." At sinabi pa niya, "Naganap na ang lahat. Ako ay Alpha at Omega." Nang ibig sabihin, ang simula at ang katapusan ng lahat. Ang sinumang nauuhaw ay papainumin ko nang walang bayad sa bukal na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ang mga tatagumpay ay gagawin kong mga anak ko at ako'y magiging Diyos nila. Kaya kailangan tayo'y mananagumpay. Doon sa ating nire-recite at tuwing linggo ay, "Ako ay hindi talunan." Di ba? Ako ay mananagumpay. Tayo sana ay mananagumpay sa lahat ng panahon. Amen. Ang sabi ay, ang sabi ay,
manalumbay ay gagawin kong mga anak ko at ako'y magiging Diyos nila. Sa pahayag, Kabanatang 2, talatang 27. Ngunit hindi makakapasok doon ang anumang bagay na marumi, ni ang mga gumagawa ng kasuklam-suklam, ni ang mga sinungaling. Ang mga tao lamang na ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay na iniingatan ng kordero ang makakapasok sa lungsod ng Diyos. Amen? Nakasulat ba ang inyong pangalan sa langit? Lagi kong sinasabi na ang pinakamirakulo na dapat nating angkinin at tanghalin ay ang the miracle of our salvation through Christ Jesus, sapagkat walang sino mang makakagaya niyan at walang sino mang makakagawa niyan sa kaligtasan natin upang tayo maging anak ng Diyos at upang masulat ang ating mga pangalan sa aklat ng buhay. Amen. Kaya pag uwi natin, isipin natin lahat ito at ang Diyos ay walang pagsalang bibigyan tayo ng patlang sa kanyang kaharian upang tayo ay tangkilikin niya at patuloy niyang hubugin. Amen. Alam mo ninyo, maraming mga tao na, sorry na lang, hindi ko alam. Alam nyo ba, ang pagkatanga ay masyadong expensive. Pag hindi mo alam, naguyo ka, ayan, nakuha na yung 3,000 mo. Diba? Diba? Ang sabi ay, ang kamangmangan sa salita ng Diyos ay hindi maaring palusot na tayo ay maimpyerno o mapalangit. Hindi palusot. There's no excuse. Kaya nga may mga manggagawa, may mga nagtuturo, may mga nagpipreach, may mga nagbibisita sa inyo, may mga nananalangin sa inyo. Dahil at lahat ng pag-aaral ay sinisikap naming ibigay sa inyo na kayo ay dumalo sapagkat hindi mo pwedeng ikatwiran pagdating ng panahon na hindi ko alam. Maraming avenues to buy the Bible and to go to learn the Word of God. Amen? Kaya sana humagising tayo na lahat ng itinuturo ay hindi ako nagtuturo. Pag nagturo ako, hindi ako ang tinuturo ko. Ang tinuturo ko ay salita ng Diyos. Sapagkat ang kamangmangan ay hindi ito pwedeng palusot. Na pagdating natin sa judgment doon dahil isa-isa ho tayong ang ating mga gawa ay isa-isang titignan ng Panginoon. Hindi mo sasabihin, Panginoon hindi ko narinig yan attend ako ng praise and worship, hindi ko yan narinig. Alam nyo, ipapakita ng Diyos alam nyo ba na may video doon sa langit? Nakikita nga tayo ng Diyos Alam nyo, lahat ng meron dito ngayon, meron sa langit yan. Ang Panginoon, ang master of technology. Ayan. Iyan ba yung sinasabi mo? Iyan ba yung sinasabi mo, Tessie? Ayan. Hindi ko tayo makakapangatwiran. Kaya nga kailangan tayong dumalo ng mga gawain sa Panginoon. Amen. Ito ang kahalagahan. At ang susunod bago tayo matulog ay tayo ay lumago sa Panginoon, amen, sa Kanyang salita. Tayo naman ay alamin natin ang salita ng Diyos, tayo ay lumago at tayo ay kailangang maitanim ng malalim sa roots of God's marvelous love. Amen. Sa Colossians chapter 2 verse 6 and 8, magandang balita, ang ganap na pamumuhay kay Kristo, yamang tinanggap ninyo si Kristo Jesus bilang Panginoon. Mamuhay kayo na may pakikipag-isa sa Kanya. Magpakatatag kayo at isalig ninyo sa Kanya ang inyong buhay. Magpakatibay kayo sa pananampalataya. Pananampalataya na itinuro sa inyo at lagi kayong magpasalamat sa Diyos. Mag-ingat kayo upang hindi kayo mabihag ni numan sa pamamagitan ng walang kabuluhang karunungan at pandaraya na ayon sa mga tradisyon ng mga tao at ang mga alituntuning sa mundong ito, ang mga ito ay hindi ayon kay Kristo.
Kaya tayo dahil dito ay makakapanatili tayo, mapaghandaan natin at matutuhan natin na mamuhay ng tama at banal sa harap ng Panginoon. Amen? Ang sabi sa 2 Peter, ito yung pangalawa na mamuhay tayo ng may kabanalan sa pamamagitan ng pagkaalam ng salita ng Diyos. Sa 2 Peter, kabanatang 1, sa 1 Peter, kabanatang 1, talatang 16, be holy for I am holy. Ang Diyos ay banal. Kaya tayo naman, dahil mga anak tayo ng Diyos, tayo maging banal at kung ating pong ipinamumuhay ang ating naririnig na salita ng Diyos, walang pagsalang makakapamuhay tayo ng kaaya-aya sa Panginoon. Amen? Isaksak na natin yan sa ating kaibuturan na maging automatic na, ay Miyerkules, mana na lang, yung automatic na, hindi na yung pinipilit mo pa yung sarili mo. Tayo ay mamuhay ng may ng katapatan, ng may integridad, tayo ay mabuhay sa katotohanan at pag-ibig, tayo ay mabuhay na may kaawaan, tayo ay mabuhay na may contentment, kontento tayo sa mga binibigyan ng Panginoon sa atin, at tayo ay gumagawa ng salita ng Diyos. Be doers of the words and not hearers only. Marami ho akong kilalang galing magsalita. Naku, tignan mo naman. Ano ba yung sinabi niya? Hindi naman niya ginagawa sa buhay niya. Kaya yung mga nakakarinig ng salita niya na ginagawa, yun na napagpapala. Isang bagay ho na ayaw kong gawin, na ipinapanalangin ko sa Diyos na maaaring kayo na nakarinig ng salita na mensaheng ito ay isinapuso nyo at naging part of your system ng inyong buhay. Ako, hindi. Nagsalita lang, kayo pagpapalain, ako hindi mapapagpala. Kaya alam nyo, ang Diyos ho ay fair. Amen? Kaya wag ho tayong masyadong sa maraming sinasabi na hindi mo naman nakikita. Basta bantayan natin ang ating sarili na yung atin ay ginagawa natin. Amen? Sapagkat si Jesus ay darating na hindi tayo handa na ng oras at araw. Gusto niya, boom, andyan na siya. Tingnan ko nga, sino kaya ang gumagawa ng kalooban ng Diyos at binibigyan ng kasiyahan ng Panginoon kapag siya'y dumating? Kaya magtatapos ako sa isang kwento at dalawang part itong sermon na to. I can do it next first Sunday ng next month. Ang pagdating ho ng Panginoon ay pinaghahandaan at salamat at binibigyan niya tayo ng paunang salita. Mahirap yung walang paunang salita eh. God wants to be fair with us, kaya binibigyan niya na sa atin yung unang salita. Ganito ho, ito ay hindi naman maaring hindi totoong kwento, nabasa ko lang ito, meron ng isang mayaman na may-ari ng isla. Meron ho siyang katiwala. Tingnan mo ninyo kasi tayong mga katiwala ng Diyos. Kung babasahin niyo yung mga parables ni Jesus, tayong mga katiwala ng Diyos. Ang sabi ay, pagkakatiwala ko sa iyan, pagandahin mo yan kasi gagawin ko yung tourist spot yan, kailangang kumita yan para bumalik sa akin yung aking pinangbili. Okay. Ngayon, ang ginawa niya naman lahat ng sinasabi ng may-ari ng kanyang master, ginagawa niya lahat. At napakaganda at maraming mga turistang nagpupunta, sinasadya yung lugar na yon, yung isla na yon. At may isang babae na for curiosity, sabi niya, ikaw ba may-ari nito? Hindi ho. Bakit? Kasi nakikita ko, kahit saan ako pumunta, nagtatrabaho ka, napakaganda ng lugar na ito. Lahat ay maayos. Sabi niya gano'n, kaya tuloy akala ko ikaw may-ari. Hindi ho ako may-ari, katiwala lang ho ako, hindi ho ako may-ari. Ay nako, sa palagay ko, kailangan naman magbakasyon ka na, kailangan naman, konting okay lang kung hindi ka makakagawa, okay lang kung medyo magulo, hindi naman araw-araw yon, magpahinga ka naman. Tama naman sa amin niya, pahinga ka naman. Ay hindi ko maaari kasi hindi ko alam kung kailan darating ang aking amo, ang may-ari nito. Kung madatnan niyang maraming leaves, maraming
maraming mga naghambalang mga twigs ng mga trees at mga dahon na natuyo na hindi ko naalis, baka ho ako masisante. Kaya, yan ho ang example ko lang, na huwag kayong papakasiguro na hindi kayo masisante. Alam mo ninyo, apat ang sabi natin ay kapag tayo na kay Kristo, bago tayong nilalang. Kaya ho tayo bagong nilalang sapagkat tayo ay dapat mahubog sa pagiging anak ng Diyos. Amen? Amen? Amen. Okay. Kaya nga bagong nilalang ka, nahubog ka. Tayo ay naligtas kay Kristo, wala nang ibang kaligtasan kundi siya. Tayo ay kumpleto sa ating kaligtasan. Tayo ay merong pag-asa ng buhay. Pero kung yung pag-asa ng buhay mo, bababuyin natin o hindi natin papahalagahan at hindi tayo magpatuloy ng pagkaalam ng salita ng Diyos at hindi tayo mamuhay ayon sa ating dapat ikalago sa kaharian ng Diyos, mag-isip-isip na kayo. Ang sabi niya, ang madadatnan ko sa aking pagdating. Ang sabi niya, meron kaya akong madadatnan na mga tapat. Sana tayo. Amen? Sana ikaw, kapatid. Sana kung wala pa si Kristo sa buhay mo, kapatid na nakikinig sa akin sa website, tanggapin mo siya ngayon dahil ikaw ay kanyang igagiya o will guide you to how to live a life that is pleasing God. Amen. So ngayon ho ay may kinalaman ito sa ating communion. Tayo magpo-communion ngayon at nais ko si Brother Rusty